nagsimula. Halos nasa gitna na nga po. Nasa gitna na daw. Nasa gitna na daw, 'di ba? Sabi ko sa inyo ito yung yung packaging nila, tingnan niyo na. Nakakuha tayo ng big fish. Nakakuha tayo ng big fish. Ayan ang kanilang packaging Hindi ho big fish 'yan. Alam mo, nakuha nyo lata. Bakit lata? Kasi hindi naman talaga yun ang dapat nating hinuhuli. Di ba pagka na ganun tayo, ng tawag natin doon, yung pang ng isda, di ba? Yung pambingwit ng isda. Pag ganun mo, bigat na bigat ka, uy, may nahuli na tayo, big fish to, big fish. Yung pala lata. Ultimo nga nung panahon, tandaan nyo ito nung panahon nagkaroon ng problema between Velasco and Cayetano. Sabi nga ni Speaker Cayetano, ni Senator Cayetano noon, sabihin mo lang, Mr. President, I will go down smoothly para pumalit si Velasco. 'Di ba? Kasi nga, alam naman ng lahat, even if sabihin nilang paulit-ulit na independent ang Kamara, that's bullshit. Ang command pa rin ang gagaling sa presidente. Especially speakership and committee on appropriation. Diyan ang gagaling yan. Yung kumpas ng gagaling sa presidente. Bakit? Pera yan Budget yan. Pagka nagkabulilyaso dyan, bulilyaso ang presidente. Tatulad na nangyayari ngayon. Nilagay nila si Speaker Romualdez na bulilyaso. Nilagay nila si Zaldico na bulilyaso. Tapos ngayon walang kasalanan si BBM. Dahil alam naman po natin hindi lamang po ako nagsasabi nito, kahit po yung iba nating mga kasamaan sa Banateros, naoobserbahan din ho ito. At lalong-lalo na po naobserbahan din ho ito ni Marcoleta at ni Senator Amy. Talaga nga namang yung nangyayari nga sa ating bayan na isang katarantaduhan Dahil alam nyo, ladies and gentlemen, alam naman natin kung sino ang punot dulo nitong issue ng flood control. Pero ang naikukulong ay yung mga scapegoat, ika nga. Halimbawa na nga niyan, si Senator Revilla, na kung saan, alam naman natin na isang scapegoat lang. Dahil kita nyo naman po mga kababayan, ito kasi senaryo. Ibabalik ko lamang po sa inyo yung senaryo. Ganito ang nangyayari. Yung mga nasa ilalim, sila Alcantara, si Bryce, yung mga yan ay nagsabi na sila ho ay nagbigay o parang para bagang naglalagay dito sa isang o inuutusan lamang sila ng iisang tao na si Bernardo, 'di ba? Tapos etong si Bernardo na ilang beses nagpalit ng kanyang testimony, ng kanyang affidavit, 3 beses nagpalit ng kanyang testimony at affidavit, at yan po ay inabot pa nga ni Remulla. So sa madaling salita, lahat ng mga katarantaduhan, even with the contractor, si Diskaya, lahat ito para bagang ang pinaka palabas ng bote. Ika nga, di ba? Yung bote, alam niyo yung bote, di ba? Pag tinawag kang para kang San Miguel Beer, alam mo yung ibig sabihin nun, di ba? Yung pale pilsen pa kasi nung unang panahon yung ganon, yung mataba, tapos sa dulo, yun yung labasan. Para bagang naandun si Bernardo dun sa labasan. Tapos, ang kailangan lang ng gobyerno ay itong si Bernardo magbago ang kanyang testimony. At nakita naman natin yan na sa kanyang affidavit, iba-iba ang kanyang binigay na affidavit. Nagbabago, depende sa panahon, depende sino bumulong. Di ba? Yan ang nangyayari. Tapos, biglang sumegway. Kahit na itong si Diskaya, merong ibang tinuturo na di umanong humihingi ng komisyon sa kanya. Si Zaldico, iba rin ang tinuturong humihingi ng komisyon sa kanya. Lahat ito sila BBM o di kaya si Romualdez. Pero si Bernardo, doon sa mga nasa DPWH, ang tinuro, instead na si Romualdez o di kaya si BBM, ang tinuro, mga senador.
Gago! Mga senador na maiingay. Ibig sabihin na maiingay, ibig sabihin nun, pag ito kinulong, pag ito inakusahan, siguradong mawawala na. Ngayon nga, kita ninyo, kaliwat kanan ng news about Senator Revilla na sumuko. Alam niyo ito iisipin mo na mabuti ito. Ito lang isubukan lang natin itong pag-isipan ng mabuti. Pag-isipan natin ito na mabuti. Kung kayo kunwari si Senator Revilla na nakulong na kayo before, di ba? Nakulong na kayo. Nakulong na kayo before, alam mo na yung dadanasing mong hirap, lalong-lalo na ang nakaupo ay kalaban mo. Di ba? Maano ka parang, tangina, traumatic yan Traumatic yan Kung kayo siguro yon, kung siguro tayo yon, this is a normal response. Di ba? Abas, malamang sa malamang, hindi kayo susuko. Tama, mali. Kaya lang, kung iisipin mo na mabuti, kung talagang lalaliman mo isip mo, mga kababayan, pag ikaw hindi sumuko, it will be, alam mo yon, ang dating nun sa taong bayan, para kang guilty o nagtatago. Sabi nga nila, di ba, ang pagtumatakbo, parang ganyan, parang nagtatago ang dating, guilty. Di ba? Yan yung sinasabi ng mga gago, di ba? Hindi naman lahat ng nagtatago, guilty. At higit sa lahat, ang mas matindi dito, yung hindi nagtago, yung hinarap. I do not have problem with, halimbawa, si Bato, di ba? Ayaw niya kasi wala nga namang siyang patas na mararanasang hustisya sa Pilipinas. Pero, bakit si Pangulong Duterte? Hinarap niya. Alam niya nang kuhulihin siya bago siya umuwi. Lahat kami nung nando kami sa Hong Kong, yun ang sinasabi sa kanya, Mr. President, uhulihin na kayo pag uwi. Pero alam mo, sabi niya talaga, hindi, harapin ko yan. Harapin ko yan. Kasi, hindi ako guilty dyan Kaya nga ako, nagulat din ako dahil, sabi ko nga dito kay Revilla, kung ako siguro ito to be honest I mean, I'll be honest with my emotion and thinking, okay? Logic, ika nga. Kung ako yun, hindi ako susuko. Bakit ako susuko? Alam kong pinagtitripan nyo lang ako. Bakit ako susuko na alam ko namang hindi ako yun? Ang talaga, kaya lang nyo ako, ginagamit nyo lang ako scapegoat. Ang talagang dahilan nitong mga katarantaduan na ito, walang iba kung hindi si Romualdez at si BBM. Ba't ako susuko? Kung ako si Revilla, I mean pero alam mo, kaya nga nung sumuko siya, nagulat ako kasi paglabas ng warrant, kinagabihan, sumuko siya kagad. Sabi ko, itong maman to, medyo baliw din Hindi, sabi ko nga mukhang ano rin ito talagang atapang-atao Hindi, isipin niyo yun na naranasan mo na yan yung pinagbintangan ka na't lahat, tapos eventually, palalayain ka kasi wala naman palang ebidensya talaga. Kung hindi, puro panggigipit lang. Remember, don't ever forget, he was acquitted noong panahon ni Pinoy. Kasi nga, hindi siya pumirma doon sa impeachment ni Corona. Yung mga hindi pumirma, ginipit. Wala namang sapat na ebidensya para ikulong o para i-convict. Pero ikinulong, di ba? So, uulitin na naman niya. Sabi ko nga, ano bang problema nito ni Revilla? Bakit inuulit niya? Di ba? Isipin niyo na mabuti yun. Pero, napahanga ako Ito, to be honest, napahanga ako doon sa mama. Sabi ko, iba rin ang ano nito. Kasi tama nga naman. Yung kasaysayan na magdidikta ng mga pangyayari. Ngayon, talunan ka. I agree. Talunan ng dating ni Senator Revilla na parang may nakulong na. Pero kung talagang wala ka kasing ginawa, tapos may pagkakataon ka naman tumakbo sa dami mo namang pera, mayaman naman yan, artista yan di ba? Pwede kang tumakbo pero hindi mo ginawa. Ibig sabihin, matapang kang haharapin ang proseso. Naniniwala ka pa sa proseso. At kung talagang, alam mo yon, doon pa lang, sa pagsuko niya, ito po ay isang halimbawa na talagang wala siyang ginawang masama. Kasi alam niya mapapalaya din siya because of lack of evidence. Di ba? Ganon din kay Pastor Kibuloy. Alam mo, nung time na yon, pwede naman din siya sumuko nun Malaya na siya nun
Malaya na talaga pero hindi po siya nahuli Sumuko po siya. And that is very, very, very clear. Kasi nga sumuko ho siya doon sa kasundaluhan. Sa katunayan, alam ko nga, kilala ko nga kung sino yung mga sinukuan niya nun sumuko siya sa ISAP nun. Di ba? Kasi alam nilang mapapawalang sala sila. Ang masama lang kasi sa Pilipinas, hindi naiintindihan ng mga kababayan natin. Marami sa ating kababayan hindi nauunawaan ng proseso pagdating sa justice system. Alam mo yon, hindi porket nakulong ka, ikaw ay guilty na. At hindi rin porket nakalaya ka, ikaw hindi convicted. Bakit kanyo? Si Franz Castro, convicted yun Ibig sabihin ng convicted, ikaw ay napatunayang doon sa kasalanan na inakusa sa'yo. Ikaw ay napatunayan. Yun ang ibig sabihin ng convicted. Nagkataon lang, yung kanyang conviction o yung kanyang kasalanan ay bailable. Eto kay Pastor Quiboloy at saka kay Senator Revilla, hindi bailable. But it doesn't mean guilty na sila. Kasi hindi pa po sila convicted. Ulitin ko, hindi sila convicted. Ibig sabihin nun, kaya sila hinuli ng court at nagbigay ng warrant. Warrant does not mean you are guilty nor convicted. That warrant only says na you are under the jurisdiction of the court. Ibig sabihin, hawak ka na ng korte. Kaya lang, meron tayong tinatawag na non-bailable at bailable. Nagkataon, yung inaakusa sa'yo sa batas natin, non-bailable. Ibig sabihin, nandiyan ka lang sa kulungan. Yun nga minsan nakakalungkot sa Pilipinas Bakit to kanyo? Ito, totoo ito Marami sa mga PDL, yung person na deprived of liberty, ay napapawalang sala after 10 to 20 years. Bakit? Napag-alaman. Marami tayong napapanood na yan sa mga balita Napag-alaman, hindi naman pala siya guilty. Hindi naman pala siya involved doon sa crime na yun. He was, number one, he was framed. Second, politically persecuted. May mga ganong pagkakataon. Di ba ho? Yun ang problema Bigyan ko kayo ng halimbawa. Si Tebes. Si Tebes nakulong. Di ba? Lahat ng akusasyon, mamamatay tao, bla 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 bla. Tapos bigla sasabihin ng court, dismiss yung case mo. Ano ibig sabihin nun? Walang sapat na ebidensya. Hindi sapat yung ebidensya para magsabi na ikaw ay talagang mamamatay tao. So sabi ko nga, ang sakit din nun no? Isipin mo na mabuti ito, lagay mo sa isipan mo to Inakusahan ka na lang lahat. Ginudge ka na ng lahat ng tao. Alam mo mga Pilipino, judgmental Minsan, hindi lang judgmental, wala pang alam. Alam mo yun, lahat na ng akusasyon sinabi sa'yo. But eventually, di ba? Wala naman pala. Hindi ka naman pala talaga gumawa nun. Bigyan ko example, kay Chis Escudero. Inakusa ng lahat. Bla, 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 bla. Tapos bilang sasabihin ng Comelec, ay wala pala siyang kasalanan. Buti na lang yung kanya, walang case of non-bailable. Pero lahat na ng akusasyon, lahat na ng binato sa kanya, yung pala, hindi pala siya, diba sabi ng Comelec, wala siyang problema. Tangina pagkatasisiraan lahat sa news, kaliwat kanan, sinira, sinabi, ganito ka, magnanakaw ka, bla bla bla. Tapos bilang, wala pala siyang kasalanan. Ganun, nawaw mali. Kaya nga alam mo, sabi ko nga nung iniisip ko na mabuti, talaga I'm trying to realize, sabi ko, ba't sumuko itong maman to, si Senator Revilla? Kasi sigurado ko, kumbinsido siya na wala siyang partisipasyon. Wala talaga siyang kinalaman dito sa flood control na ito. Susunod dyan, tingnan ninyo, si Villanueva. Susunod dyan si Jinggoy. Yan, sunod-sunod dyan Sigurado yan. Kasi nga, alam nyo, big news to mga kababayan. This is big news. Yun na lang ang balita ngayon. Puro si Revilla. Tang-inasa na si Romualdez. Gago! Ayun, ang saya. Kumukuya-kuya-koy. Nakahiga doon sa pera niya. Tama, mali.
O bigyan ko pa kayo ng example. Yung tumatakbo, nandun sa Portugal, na alam natin, tandaan nyo to ha, huwag nyo kakalimutan ho ito ha mga kababayan. Siya ho ang head ng appropriation, Committee of Appropriation. Siya yung pinaalas. Sabi nga ng iba, siya yung nandun sa small committee. Siya ang namumuno doon sa small committee kasama si Romualdez. Pero bakit ayaw umuwi? Ha? Bakit ayaw umuwi? Malamang sa malamang natatakot. At delicates talaga siya dahil alam mo naman galit na galit ang mga Pilipino sa kanya. Pangalawa, baka siguro, di natin alam. Baka naman talaga guilty siya. Depende sa kanya yun. Depende sa kanyang argumento. Di ba? Kung ikaw ay, alam mo yun, walang kasalanan, haharapin mo. Haharapin mo ito. Kahit, kaya nga ako sabi ko, malupit itong maman to. Nakulong na nung una, hindi pa nadala. Hindi totoo, hindi pa nadala na, kung ako yung tatakbuhan ko na yun eh. Kasi, mantakin mo, isipin nyo yung nasayang na panahon na nakulong si Revilla nung panahon na yun. Lahat ng akusasyon sinabi sa kanya. And yet, sasabihin ng korte, malaya ka na. Wala ka pala kasalanan. Hindi ka yung nag-aakusa sa'yo, hindi pala napatunayan na nagkasala ka. Kulang-kulang sa ebidensya. Sabi ko nga kung ako siguro yun, sasapakin ko yung nagkulong sa akin. Hindi, biro lang. Hindi ba isipin mo, kinulong ka, naubos yung panahon mo doon sa kulungan, tapos bilang, hindi nila napatunayan yung akusasyon nila, wala. Hindi ka pala wala ka palang kasalanan. Tapos ganun. Ito nga yung matindi dito, kaya nga hinangaan ko bigla dito si Revilla. Inulit niya pa! Alam niya talagang wala siyang kasalanan, inulit niya pa, sumuko pa talaga. Sabi ko, bakit di ka nalang tumakbo? Kasi alam naman ng tao kung sino talaga ang may kasalanan. As a matter of fact, di ba, tinanong pa nga natin niya kay Governor Singson, tinanong natin na kung may kinalaman ba si BBM diyan sa issue ng flood control. Alam mo sagot niya? Sino ba naglalagay ng speaker? Sino ba naglagay? Alam mo, tandaan nyo ito ang kamera hindi makakagalaw ng walang basbas ng presidente. Ultimo nga nung panahon, tandaan nyo ito nung panahon nagkaroon ng problema between Velasco and Cayetano. Sabi nga ni Speaker Cayetano, ni Senator Cayetano noon, sabihin mo lang, Mr. President, I will go down smoothly para pumalit si Velasco. Diba? Kasi nga, alam naman ng lahat, even if sabihin nilang paulit-ulit na independent ang kamera, that's bullshit. Ang command pa rin ang gagaling sa presidente. Especially speakership and Committee on Appropriation. Diyan ang gagaling yan. Yung kumpas nang gagaling sa presidente. Bakit? Pera yan eh. Budget yan. Pagka nagkabulilyaso dyan, bulilyaso ang presidente. Katulad na nangyayari ngayon. Nilagay nila si Speaker Romualdez na bulilyaso. Nilagay nila si Zaldico na bulilyaso. Tapos ngayon walang kasalanan si BBM. Gago! Hindi, alam mo yun, kahit paulit-ulit niya pang i-justify na hindi naman ako nagnakaw, wala naman ako allocation kahit na merong allocation ng Office of the President. Kahit niya sabihin niya pa yung paulit-ulit, don't ever forget. May command responsibility. Ikaw ang naglagay dyan. Ikaw Hindi gagalaw ang kamera nang walang kumpas ng presidente. Yan ang lagi-lagi ninyong tandaan. Kahit i-deny pa nila yan ng paulit-ulit, hindi totoo yan. At alam yan ng lahat ng congressman. Kaya nga, di ba, naalala nyo nun, there was even a news na kung saan si, pangalan nito, si Tiangco, di ba? Yung itong kakapanalo lang nung 2025 mga congressman na bago, tinatanong nga siya kung papalitan na ba si speaker. Ang sagot lang naman niya, ayaw niya una. Pangalawa, ang sabi nung wala namang command from the president.
'Di ba? Nabanggit nila yan eh. Kasi nga ho, talaga naman, the leadership of Congress or House of Representatives talagang rely so much sa Malacanang o sa presidente. Kaya kalokohan po ito. Alam mo yun, una-una, tandaan nyo ha, doon pa lamang po sa recent election, imagine niyo to, noong una nanalo pa si Senator Bong Revilla. Galing na siya sa kulungan nun ha, nanalo pa siya. Ibig sabihin, fresh sa mind ng mga tao na nakulong siya, pero nanalo siya. Ang taas niya pa nun, alam ko, 1 to 5 siya nun eh. Ibig sabihin, yung ranking niya na bilang senator. This time, nakaupo yung kanyang sinamahang grupo. Tandaan niyo nasa grupo siya ni Marcos. Ang problema lang noon, nakakatiktik na sila. Nalaman kasi nila, galit sa kanila dahil hindi pumirma yung tatlong kamag-anak ni Senator Bong Revilla na congressman, hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ito pa, dagdag. In-endorse pa siya ng iglesia noong time na yun. Itong 2025 yan ha. So, kung titingnan nyo, paano siya natalo? Yun nga galing siya sa kulungan, nanalo pa siya. Ito, sa administration slate siya, natalo siya. Alam niyo kung bakit? Nilaglag talaga siya totally. Nilaglag siya. And dahil yung anak niya, kamag-anak niya na congressman ay hindi pumirma sa impeachment ni Inday Sara Duterte. That's the only logical reason why nilaglag siya. Wala eh. Lahat ng aspekto para manalo siya, naandun siya. And remember, don't ever forget in-endorse to ni VP Sara dati. So ibig sabihin, andun na lahat yung winning niya eh. Bakit siya ang nalaglag? Tas pumasok sila ba Makino? Tangin na siya nang galing yun. Si Lakiko, alam natin sirang-sira na yun. Di ba? Nag-top pa. So alam mo talagang nilaglag siya, pinalitan siya. O nilipat yung boto niya. Hindi natin alam kung paano ginawa yung magic na yun. Gago! Tanong natin kay George Garcia. Gago! May lahi ata magikero yun eh. Ewan ko ha. Di ba ho? Tapos, kaya ito expected ko na to eh. Itong gagawin silang sacrificial lamb. Itong si Villanueva, kasi si Villanueva taga Bulacan. Si Jinggoy, nakulong na rin dati. At saka si Senator, si Revilla rin. Dahil nga ho, kita nyo? Ngayon, ito yung sinasabi ko eh, big news. Talagang big news. Ito yung warrant inilabas pa. During the day of the Blue Ribbon Committee hearing. Gago! Panoorin natin ito. Nasa Sandigan Bayan na si dating Senator Bong Revilla matapos sumuko sa Camp Crame kagabi. Kusang sumuko si Revilla sa gitna nga ng warrant of arrest na nilabas sa kanya para sa kasong malversation kaugnay ng flood control project sa Bulacan. At live mula sa Quezon City, may express report si Gio Robles. Gio, kumusta? Ano ng balita dyan? Nikki, breaking news mula dito sa Sandigan Bayan as of 10:31 ngayong umaga, mismong si Interior Secretary John Vic Remulla ang naghatid kay dating Senador Bong Revilla dito mismo sa Sandigan Bayan. Pasado alas 10 kanina nang dumating ang convoy ng DILG at Philippine National Police na lulan si Revilla. Ito papakita muna natin. Nandito ngayon sa loob ng Sandigan Bayan 3rd Division si Revilla. Kusang sumuko sa CIDG sa Camp Crame kagabi si Revilla matapos ilabas ang Sandigan Bayan 3rd Division ng warrant of arrest laban sa kanya. Ngayon makikita nyo dito sa loob, we're trying to find Revilla kung saan kasama niya yung ilan sa kanyang mga anak, si Cavite Representative Jolo Revilla, nandito din po, at maging yung Alam mo tinan mo dito. Eto pa. Bigyan ko lang kayo ng bahagyang opinion ko. Dito, nakita nyo, nagbida-bida si Remulla, si John Vic. Kasi nga watch out. Sabi ko na sa inyo to paulit-ulit watch out. May plano yan si John Vic Remulla na
tumakbong presidente. Gagamitin niyang trophy, di ba? Yan, si Atong Ang. Gagamitin niyang trophy yan para sasabihin niya na kaya niyang maging presidente ng Pilipinas. Nagpa-press con kaagad, di ba? Nagpa-press con kaagad. Oh. Kaagad, agad-agad eh. Noong umaga, nagpa-press con. Sinamahan pa. Hindi ba kaya ng mga pulis mo yan? Bakit kailangan mo pa sumama? Di ba? Kasi nga, parang ang dating sa kanila, nabubulag na sila na sa tingin nila, ito ay isang accomplishment. Hindi nila alam, walang naniniwala sa kanila na this is accomplishment. Alam ng lahat na ito ay isang political move just to transfer the blame to Revilla instead of kay Romualdez o kay BBM. Awa ng dating senador at Cavite Congresswoman Lani Mercado. Ang warrant of arrest na ito ay kaugnay sa umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Sa ngayon, sumasailalim sa booking procedure. Kanina, bago tayo umere, may nakita tayong nurse na pumasok dahil kailangan din i-check yung kalusugan ng dating senador. Sa ngayon, nag-uusap itong kampo ng dating senador kasama yung kanyang mga abogado. Muli, as I mentioned, nandyan din ngayon si Congresswoman Lani Mercado. Earlier, we tried to ask former Senator Bong Revilla kung ano yung nararamdaman niya, pero tikom ang bibig ng senador. Pero he smiled. Ngumiti sa atin ng saglit. Gayon din si Lani Mercado, we tried to ask her as well. Sa ngayon, mahigpit ang seguridad na ipinapatupad ng CIDG dito ngayon sa loob ng courtroom ng 3rd Division, kung saan nga ito nga hawak ng kaso ni dating Senador Bong Revilla. Hinintay na lang natin ngayon din, Nikki, yung court order kung saan ba dadalhin or kung saan i-detain ang dating senador. That we have to find out yet, kasi sa ngayon, it's more of a booking procedure pa lang. And we're still waiting for more information dito since kakarating pa nga lang ng convoy ng DILG at ng PNP. Nikki, sa mga kakapanood lang po sa atin sa Free TV at online nyo napapanood ng Sandigan Bayan na 30. Sa kanila po yan. Sa marami matatandaan natin na isang sumuko. Kanila po yan. Baka mamaya akala nyo cellphone yun. Ibato nyo yung cellphone nyo. Kung ibato nyo yun sa akin. Sa kanila po yung palpak na ewan ko kung sa YouTube ba yan o sa ano talaga. Anyway, eto, yan nga po yung pinapaliwanag natin mga kababayan. This is something really hitting the trending news sa Pilipinas. At ngayon, pusta ko sa inyo, ipagmamalaki ni John Vic yan, ipagmamalaki ni Marcos yan. Sa katunayan ito, di ba? Meron na nga sila kagad-agad na press briefing at sinasabing walang sasantuhin ng ating Pangulong Marcos. Gago! Perfect kasi. Alam mo kung bakit perfect si Revilla? Kaalyado kasi. Kaalyado. Ibig sabihin, tandaan nyo, nasa bagong Pilipinas slate ito nung Senate. So, ang palabas nila ngayon, ang packaging nila, basta korupsyon, kahit kakampi, hindi sasantuhin ng presidente. Ulul. Gago! Ganon Kaya nga sakripisyal lang Yun ang inano. Kakampi namin ito pero dahil sa ito yung isipin nyo hitting two birds in one stone. Ano ibig sabihin nun? Walang siniraan na yung Revilla sa Cavite. Di ba? Yung labanan ng Revilla at Remulla. Tapos si Bernardo, ang ending ay
hindi pala sila Romualdez at si BBM ang talagang tumatanggap. Ang ending ang tumatanggap lang ay si Revilla, parang ganun ang dating. Yun ang pinalalabas nila Pangatlo pa, di pa pala 2 birds, 3 birds pa pala in one stone. Pangatlo pa, alam mo kung ano? Ito pa ay magiging trophy para kay John Vic dahil tatakbong presidente. Gago! Diba? Kitang-kita mo talaga Diba? Kaya nga tinan mo to. Dahil ang Pangulo, sinabi ng makailang beses, ulitin ko po, walang sinasanto. Kaalyado, kamag-anak, kaibigan, kung kinakailangan maimbestigahan, imbestigahan. Yan po ang utos ng Pangulo. Okay, Bong Revilla. Ma'am, he said it seems na hindi nasunod yung due process following sa developments ng kaso niya. May we get palas po? Hindi po ako spokesperson ni dating Senator Bong Revilla. Kung ano man po ang kanyang nararamdaman ay igagalang po natin. Pero in general, yan po ang talaga magiging opinyon at damdamin ng isang naaakusahan. At yan po rin ang kanya magiging depensa para po mapakita sa taong bayan na siya ay walang kinalaman. So, it's just normal for an accused. Yusek, with the latest turn of events, in particular, itong nangyari kay dating Senador Bong Revilla, simula na ba ito ng pagpapanigot doon sa mga big fish na nasasangkot sa flood control? Ayan na. Hindi po siya simula. Halos nasa gitna na nga po. Nasa gitna na daw. Nasa gitna na daw, 'di ba? Sabi ko sa inyo ito yung yung packaging nila, tingnan niyo na. Nakakuha tayo ng big fish. Nakakuha tayo ng big fish. Ayan ang kanilang packaging Hindi ho big fish 'yan. Alam mo, nakuha nyo lata. Bakit lata? Kasi hindi naman talaga yun ang dapat nating hinuhuli. Di ba pagka na ganun tayo, tawag natin doon, yung pang ng isda, di ba? Yung pambingwit ng isda. Pag ganun mo, bigat na bigat ka, uy, may nahuli na tayo, big fish to, big fish. Yung pala lata. Yung talagang hinuhuli natin, tumatawa doon, yung isda. Sabi ng isda, tanga-tanga nyo. Tuwan-tuwa kayo, lata lang mo yung nahuli nyo. Di ba? Sino yung tumatawa na yun? Ayun. Kilala naman natin kung sino yun Puro tayo Dahil tandaan po natin bago magpasko, marami na po ang nagkaroon ng warrant of arrest. Marami na na-issue ng warrant of arrest. Hindi big Isa fish rito, yun. Hindi lang siguro tinutulong ng iba. Na big fish ang Diskaya. Wow! Sila po ay naaresto. Si Sara Diskaya ay napa-aresto, napakulong bago magpasko. So, hindi po ito yung initial na pagpapanagot sa mga sinasabing big fish. Yusek, follow-up lang doon kay Senador Bong Revilla. Anong naging reaksyon ng Pangulo? Nalungkot ba siya lalo't alam natin na magkaalyado sila? And kasama pa siya sa ticket. Di ba? Sabi ko sa inyo, ayan yung mga tinatawag na sa tingin ko pananaw ko lamang to, huwag kayo magagalit kung sino ka man nagtanong ka. Sa tingin ko, ito yung mga tanong na tanim-tanong. Kung may tanim bala, may tanim-tanong. Tanim-tanong ito unang tanong, big fish. May big fish tayo na huli. Tanong niyo yan sa akin, yung tanong tungkol sa big fish. Pangalawa, kaalyado. Kaalyado ni Marcos ito. Kahit na kaalyado, para alam niyo na sasagot niya. Wala akong problema kahit na kaalyado. Hulihin natin yan. Nung huling senatorial election, anong naging pakiramdam dito ng Pangulo? Una pa lang po nabanggit ang pangalang Senator Bong Revilla, doon pa lang po nag-react na po ang Pangulo. At syempre nagulat po siya dahil kaalyado niya po. Nako, Pero sabi nga niya po, makailang ulit sabihin niya, kahit nga po kaalyado, kung Yun! kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Kahit sinong kaalyado? Miss Claire? O edi, ipakulungan niyo si Romualdez?
Eto pa matindi. Ipakulong niya nga yung anak niya. Bakit? Remember, may matinding allocation ang anak niya. As a matter of fact, tinanong niya ng isang commissioner ng ICI na ngayon wala na. Tinanong, saan mo ginamit yung allocation? At yan din po ay binulgar mismo ni Governor Chavit na matindi yung allocation dyan sa Norte, Ilocos Norte, at walang proyekto. Lahat ghost project. Yan ang sabi ni Governor Chavit. Tapos, ngayon, wala kayo sasantuhin? Anong gagawin nyo? Bebebihin nyo lang. Gago! Wala nga kayo sasantuhin. Bebebihin nyo lang. Binibaby nyo si Sandro at saka itong si Romualdez. Gago! Tusek, just a clarification or a follow-up on Senator Revilla, no? Yung tanong kasi kanina, yung allegation niya na hindi na nasusunod yung due process, no? Under this administration. So, what do you say to that? Sa atin po, muli, ang gusto ng Pangulo, laging due process. Kaya nga siguro po nagtagal ang ibang pagsasampa ng kaso dahil kinakailangan pong igalang ang due process. Sabi ko nga po, kung yan po ang naging opinion ng dating Senador Bong Revilla, malamang gagamitin niya po yan bilang kanyang depensa. So kung ganyan po yung paniniwala niya, kailangan din naman po niya itong idepensa or panindigan at magbigay siya ng mga ebidensya patungkol dito. As far as the administration is concerned, hindi totoo yun na meron pa ring rule of law na yung proseso na susunod under this admin. Yes, at yan po ang utos ng Pangulo. Ang matindi nga dito yung sa restitution na sinasabi nila. Si Yusek Bernardo, sobrang daming di umano, allegedly na ninakaw from the flood control project. Billions. Billions. You know why? Yung mismo akusasyon ng mga tauhan niya Magkano ang pinapatalo sa kasino sa isang gabi? Doon pa lang, malalaman mo na hindi milyon ang ninakaw. Di umano, allegedly. Pero, billions aabutin. Tapos ang sinoli lang 100 million. Tapos kay Diskaya, ang ginawa nila, finreeze yung account. Kinuha lahat ng kotse. Tapos gusto nilang magbalik muna si Diskaya bago gawing state witness. Gago! Bakit? Kasi nga, dito lang nagkamali si Diskaya Una niyang binanggit si Romualdez at ang mga congressman. Gago! Si Bernardo, iniwas niya kay Romualdez, iniwas niya sa congressman, ang tinuro niya mga senator. Gago! Kaya siya state witness bigla. Ang lupit, di ba? Tanga na lang ang hindi makaisip niyan. Bobo na lang talaga. Ito pa matindi. May chismis ngayon. Ito from a reliable source. Kaya ako nga, hindi ko nga matuturing na chismis to kasi di umano from a reliable source. Eto daw, sabi hindi ko sure kung totoo ito o hindi, pero from a reliable source, may nagbulong sa akin na eto daw yung pumirma sa warrant ni Revilla ay kapatid daw di umano, allegedly, ng abogado ni Bernardo. Gago! Totoo ba ito? Dapat pasinungalingan nila ito na hindi totoo magkapatid itong nakapirma na to. Pero from a legit source, sabi magkapatid daw. At sana pag ito'y tignan ng media kasi 'di ba yung media galing-galingan naman yan Magaling yan sa mga 'di ba mga journalist, magaling yan mag-research. Bakit di nila tanungin ito at busisiin na itong nag-issue ng warrant kay Revilla ay kapatid daw di umano ng abogado ni Yusek Bernardo. Is that true? Is this true, ladies and gentlemen? I'm questioning yung nag-issue dito. Totoo po ba ito? Pakisagot nga po, sir. Kasi yan ang balita. Yan ang bulong-bulungan. Totoo kaya ito? Anong katotohanan dito, mga kababayan?
Alam mo mga kababayan, magmatsyag tayo. Kasi sabi ko nga sa inyo, nililihis ho ng gobyernong ito ang tunay na may sala sa flood control. Wala akong pakialam kay Revilla, kay Jinggoy, kay Villanueva. Hindi ko sinasabing hindi sila guilty. Ang sinasabi ko laang ay simpleng-simple. Bakit iniiwas ninyo kay Romualdez at kay BBM ang sisi sa flood control issue na ito?